Kapag ilang araw nang walang tigil ng pag-ulan at ang malaking bahagi ng bansa ay literal nang nakalubog sa tubig baha, ay very timely pag-usapan ang tungkol sa flood control. At dahil nandito tayo sa Pilipinas, hindi natin masyadong mai-imagine kung ano nga ba ang ibig sabihin ng totoong flood control. Lilipat tayo ng ibang lugar. Tatanungin natin ang mga taga-ibang bansa kung papaano nga ba nila nilalabanan ang tubig baha. At kapag pinag-usapan ng flood control, may dalawang bansa na namumukod tangi dahil ang dalawang bansa na ito ay napakatagal na panahon nang nakikipaglaban sa tubig. The Netherlands and Japan. Pero bago natin simulang pag-usapan ang kanilang technology, alamin muna natin kung ano ang nagtulak sa kanila para gawin ito. The Netherlands. Noong gabi ng January 31, 1953, isang napakalakas na northwesterly storm ang tumama sa Dutch coast kasabay ng spring tide. Ang dalawang pinagsamang puwersa na ito ang nagtulak sa tubig para tumaas sa isang extraordinary level na hindi pa nararanasan noong panahon na yon. Sa 150 locations, bumigay ang mga dike. Malaking bahagi ng Zeeland, South Holland at North Brabant ang nalubog sa tubig. Libo-libong mga hayop ang namatay. 150,000 hectares ng lupa ang nalubog at 1,836 na tao ang namatay. Imagine that, isang bansa na sanay na sa napakahabang panahon na mamuhay kasama ang tubig, pero dumating ang pagkakataon na hindi na kinaya ng kanilang defenses ang lakas ng tubig. Pagkatapos ng disaster na yon, hindi lang basta sinabi ng mga Dutch na let us repair o gawin natin ang mga nasirang dike. They asked a bigger question. What do we need to change so this doesn't happen again? At doon nagsimula ang Delta Works. It became a massive system of flood defenses. Ang Delta Works ay binubuo ng 13 major structures, mga dam, sluices, at storm surge barriers built over decades to protect the Netherlands from high water. Nagsimula ang construction ng Delta Works noong 1954 at natapos ang huling major structure noong 1997. Ang Delta Works ay maituturing na parang isang movable na pader sa pagitan ng dagat at ng lupa. Mayroon itong 62 na malahiganting mga gates at sa ordinaryong sitwasyon, nakabukas ang mga gates na ito. Pero kapag may forecast ng pagtaas ng tubig, kayang isara ang lahat ng 62 gates na ito sa loob ng 75 minutes para harangin ng tubig. I-divert ito sa mas malayong parte ng dagat upang maiwasan itong makapaminsala. Pero na-realize ng mga Dutch na hindi lahat ng tubig ay dapat pigilan. Ang ibang mga tubig dapat lang bigyan ng tamang daraanan at doon nabuo ang idea ng Room for the River Project. Gumawa pa sila ng mas maraming mga dike at mga water channels para doon dumaan ang mga excess na tubig galing sa mga ilog. Sa madaling salita, instead of fighting the river, you make room for it. Now let's go to Japan. Medyo kakaiba naman ang problema ng Japan pagdating sa paglaban sa tubig baha. Habang umuunlad ang isang lugar, lalo na yung mga nasa paligid ng mga ilog, unti-unting napapalitan ng mga gusali o iba pang istruktura ang mga dating bakanting lupa. Nagiging dahilan ito na sa tuwing uulan, mas maliit na bahagi na lang ng lupa yung may kakayahang sumipsip ng tubig ulan at karamihan sa tubig ulan ay dumidiretso sa mga ilog. Ito ang nagiging dahilan ng pag-apaw ng mga ilog at sa huli nga, bumabaha sa buong lugar. Naisip ng mga Japanese na kung umaapaw na ang mga ilog at hindi na nito kayang i-hold ang tubig ulan, saan kaya nila pwedeng ilagay ang ibang tubig? At kamangha-mangha ang kanilang sagot, underground. At doon nila sinimulang gawin ang the Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Basically, isang underground river. Ginawa ng mga Japanese ang underground river na ito 50 meters below the ground. Meron itong haba na 6.3 kilometers at binubuo ng mga tunnel na merong internal diameter na 10 meters. At hindi lang yon, meron pa itong 5 malahiganting mga shafts na merong 70 meters na lalim at 30 meters
na diameter. Bawat isa sa mga shaft, kaya niyang ipaloob sa kanya ng buong buo ang Statue of Liberty. Nakakamanghang isipin na mayroong isang artificial river operating underneath a city. Magkaiba ang approach at solution ng Netherlands at Japan. Sabi ng Netherlands, keep the sea out or make more room for the river. Sabi naman ng Japan, sa underground natin paraanin ang ibang mga tubig. Different countries, different geography, different engineering, but the principle is remarkably the same. Understand the water first. Saan ang gagaling? Saan pupunta? Gaano karami? Gaano kabilis? At ano ang mangyayari kapag lumampas sa capacity ng system? Dahil hindi natin mapipigilan ang pag-ulan, hindi natin mapipigilan ang bagyo, at hindi natin mapipigilan ang pagbaba ng tubig mula sa watershed papunta sa mga low-lying areas. But we can study how the water behaves and design systems that anticipate it. Mahalagang tandaan na ang tubig wala yang pakialam sa mga political boundaries. Hindi niyan alam kung ang dinaraanan niya ay national roads, provincial roads, o barangay roads. Basta susundin lang niyan ang gravity. Kaya siguro, ang magandang tanong ay hindi lang kung papaano natin tatalunin ang tubig, kundi kung papaano natin bibigyan ng tamang daan ang tubig. And we should start designing systems that works with water, not against it.